na kanilang eksena ni Nicodemus, di po ba? Hindi naman, kahit na even si Nicodemus is a high priest, marami nang alam, pero hindi po ganun nung sila'y mag-usap ng Panginoon, tinanong niya paano siya ma-born again, ay in-explain po mabuti ng Panginoon. Hindi naman niya sinabi, hindi ka ba nagtuturo? Alam mo na yan, araw at gabi ka nagtuturo, wala kang ginawa kung hindi mag-preach, bakit mo ako tatanong? Hindi po ganun ang Panginoon. In-explain po ng Panginoon kung paano makamtan. Jesus explained to Nicodemus how he can be saved. Hindi po ba? Ganti po sa atin sa John 3:16. It's a very popular verse. For God so loved the world. Hindi po ba? He gave His only begotten Son. Sa pamamagitan po ng promise ng Panginoon na ito ay meron po tayong kapupulutan in the side of confrontation. Ano pong mapupulot natin dito? Gaya na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya sinabing kayo, mga taong makasalanan, lahat ginawa ko na para sa inyo, araw at gabi, wala akong inisip kundi kung mag-create ng kung ano-ano para sa inyo, para pagsilang niya sa mundo, nakahanda na lahat. Hindi po ganun. Nagkasala po tayo, ang sabi ng Panginoon, mahal pa rin niya tayo. Amen. Kaya kung tayo po ay kukomplaintayin natin ang isang tao, huwag natin bibiglahin. Gumamit pa tayo ng mga words that will please their ears. Yung mga bagay na alam natin na maano natin sila yung mako-convince. Di ba? At kaagad-agad ma-realize din nila kung ano yung pagkakamali. Ang sabi po ni Martin Luther, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Kaya yung hate cannot drive out hate. Only love can do that. Pag galit ka, huwag mong sabayan ng galit din. Kasi sabi nga ni Martin Luther, yung darkness hindi pwedeng galit din ang maging, ang makakapagpaliwanag lang sa darkness ay ang light. Amen. So ngayon po dadako tayo sa number 3, confront opposition wisely. Ano pong ibig sabihin ito? Wisely po, matalino, di po ba? Tayo po ng mga Christian, sabi gano'n, na we should not jump na kaagad-agad sa isang conclusion. Huwag nating attack, huwag natin silang attack verbally kaagad-agad. Di ba? Alamin natin talaga kung ano nangyari, anong pulot-dulo, assess natin. Even ang ating sarili, tignan natin, tayo po ba ay karapat-dapat na magsabi sa kanila ng ganito at ganon. Salaminin po na natin. Kasi ang confrontation ay nag-i-involve first tayo, pangalawa yung kinokonfronta natin. We need to self-examine ourselves first. Kailangan tignan muna natin kung sino tayo at tayo po ba ay worthy na magsabi ng ganito. Dahil kung hindi, ay baka mapahiya ka lang. Bakit mo ako sasabihan ng ganyan na ikaw ang gumagawa ng ganyan? Hindi po ba? Kaya kinakailangan ay gamitin po natin yung katalinuhan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Do not attack them verbally. Lalo na po yung behind their backs. Di po ba? Dito madalas, they are attacking us behind our backs. Hindi mo alam marami na palang naikwento. Hindi wala tayong kaalam-alam, masasyak ka na lang. Kaya yun ang gusto iwasan sa atin ng Panginoon. Do not attack them behind our backs. If it is necessary to arrange a meeting, kung kinakailangan mag-meeting kayo, ipaalam mo. Di ba? Pakinggan mo ang explanation. Hindi yung ikaw lagi ang gusto mong manalo ang side mo. Hindi yung gusto mong parating sa kanya, kinompronta mo siya, ay para ipaalam mo, mas marunong ka sa kanya, na mas righteous ka sa kanya. Hindi ganon. Matutunan din natin na unawain sila. Amen? Sorry. So ngayon po, dadamo po tayo sa mga conclusion. Amen. Patapos na po ako. Conclusion na. Yan ang hinihintay po natin lahat, conclusion. Amen. Matapos po mga bakbakan, mga tirahan, mga pagkonfronta, di po ba?
ay dadako naman po tayo sa conclusion. Ano po yung ating conclusion? So always bear in mind that confrontation is restoration. Amen. Lagi po natin iisipin na kapag tayo ay napagsasabihan, ito po ay hindi para sa na tayo nagkamali ng sobra-sobra. Sabi nga, we are only human. Di ba? Tayo ay tao lang na marunong magmahal. Na marunong magkamali. Kami po ay talagang sanay na po kami dito sa opisina. Lagi rin kami kinokonfronta. Hindi po dahil may mga nakipag-away kami o may nakasagot, hindi po. Sa mga trabaho namin, monthly, meron kami mga assessment, quality check or whatever. Kaya kapag tinawag ka ng boss in private, alam mo na meron kang mali sa ginawa mo. Kaya ito po hindi kami tinatawag para sisihin kami bakit kami nagkamali. Ay para makaiwas po na wala nang ibang ma-impacted na customer. Kasi we want to give a good service. Ganun din po tayo. Gusto ng Panginoon na maging maganda ang ating buhay, maging kapaki-pakinabang, at gusto po tayong makorek. Sabi nga, di ba minsan hindi natin malimut-limutan kung sino yung taong nag-correct sa atin. Kasi dahil sa Kanya ay talagang natuto tayo. Kung hindi ako kinorek, sana wala ako dito. Diba? Sasabihin natin ganun. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi ako naging magaling na mga awit, hindi ako naging magaling na magturo, hindi ako naging magaling na manalangin. Hindi po ba? Kaya isipin po natin lagi na ang pagko-correct sa atin, ito po ay nakakabuti sa atin. Isipin po natin that they care for us. Ang pangalawa po, it is vital in preserving a relationship. Gusto mong magkaroon kayo ng magandang samahan. Kaya po sabi ang pagsasabi ng tapat, pagsasabi ng gusto pong ma-preserve yung relationship. Di po ba? 2 Samuel 12:1-7. Ano pong ibig sabihin doon? Dito yung pag-rebuke sa di ba? Pag-rebuke ni Nathan kay David. Gusto magkaroon sila, magpatuloy pa rin ang kanilang pagiging magkaibigan. Pero sasabihin nga natin bakit nagsisi na nga si David. Bakit pinatay pa ang kanyang anak? Meron po bang nakakaalam? Bakit pinahintulutan pa ni Lord? Siyempre, isipin natin may consequence ang kasalanan. Pero alam nyo, mas higher pa dun ang purpose ni Lord. Ang purpose ni Lord ay talagang hiwalay na si David sa kasalanan. Far away from impurities. Far away from sin. Kasi ang isang tao, pag hindi mo talaga binigyan ng matinding, di ba? Matinding palo o matinding pananalita o kung ano man, parang uulitin lang, di ba? Pero kung napakatindi, naramdaman mo yung sakit, di ba? Doon talagang tandang-tanda mo sa iyong isip, sa iyong puso, kailanman hindi ko nagagawin. Di ba? Kaya ganun po ang nangyari. Bakit pinahintulutan ni David, ng God na, yun nga, namatay din ang kanyang anak. Ang sumunod po, ano po yung sumunod? Loving correction is part of love. Di ba? Mahal tayo, kaya tayo kinokorek. Kasi kung hindi, pabayaan ka na lang kung anong gusto mo. Dahil, sige, kung anong gusto mo, magpakaligaya ka, mabahala ka sa buhay mo, di ba? Pero dahil mahal natin siya, minsan kahit sa simpleng pananamit lang, nakita natin, mali yung pagkakabotones, di ba? At siya ay magpipreach. Mali yung sa taas, nandito sa sumunod, di ba? O kaya, mayroon pa siyang mga kung ano sa mukha. Eh alam natin na harap sa tao, kagad-agad sasabihan natin. Kasi ayaw nating mapahiya. Di po ba? Ganun po dapat ang maging mindset natin. We need to care for others. We need to show love to them. Amen. Ano po yung nakalagay sa Proverbs 3 verse 11-12?
Because the Lord disciplines, ito ba yan? My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Tapos, ang maganda po yung 12. Because the Lord disciplines those He loves. As a father, the son He delights in. So, ganun din po. Kaya nga sa mga anak, sinasabing ganun na pag pinapalo daw siya, baka ang lola, nag-aalala kung ano mangyari sa apo dahil pinapalo siya ng kanyang anak. Pero alam ko na, sabi nga, Nay, walang mamamatay sa palo. Hayaan mo kami na disiplinahin. Pero si Des po, hindi po nakaranas ng gano'n. For the glory of God. So, yung mga pasuway, di ba? Suwail sa magulang, mga bata pa. Di ba? Nakita po ba natin yung ano sa Facebook na kinonfront ang kanyang nanay, tumawag ng pulis? Hindi po ba? Kumatok, sabi ng gano'n, I did not call the police, sabi ng mami niya. Sumagot ang bata, I called the police. Sabi niya, ba't ka tumawag ng pulis? Sabi niya, yun nga. Ano daw sa klase. Sabi niya, bakit daw pinalo siya ng belt? Sabi ng nanay, nalaman ko, he is cutting classes. Ganyan-ganyan. Sabi niya, bakit mo ginawang tumawag pa ng pulis? Why? Sabi niya, I got right. Sabi niya, anong right mo? Sabi ng pulis, ha? Sabi niya, child abuse. Sa Amerika po, usong child abuse. Meron sa karap niya nga, yung karapatan ng mga bata. Kaya tayo rin sa Pilipinas ngayon, meron dial 999, di ba? So, mag-ingat lang po dahil sabi, pag mali ang na-dial mo, pwede kang makulong. So, yun po yung bata, after po siya napaliwanagan ng mga pulis, ay pumasok na siya. Naunawaan po niya na mali rin ang ginawa niya. So, ganun po tayo na dahil sa pagmamahal tayo po ay napagsasabihan. So, ito rin po ang isang dahilan, loving confrontation protects us from blindness and self-destructiveness. Hebrews 12 verse 11. Sabi sa Hebrews 12. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by. Masakit man po ang mapagsabihan, di po ba? Masakit man ang maturuan kahit alam ko na yan eh. Bakit mo pa ako tinuturuan? Nag-aral ako. Hindi ba ganyan? Mas marunong ka pa kesa sa akin. Di ba? Pero sabi ng Bible, yung pag-acknowledge ng discipline. Bine-welcome natin ang discipline kasi nagdudulot yan ng harvest sa atin. Kung nakakaiwas tayo dun sa mali, di po ba? Na ang kaaway ay talagang binablind niya tayo. Huwag kang makinig. Pero ang Panginoon naman, ang training sa atin ay kinakailangan magpasakop tayo, matuto tayo magpakumbaba. Amen. Praise God po. So dito po sa ating napag-aralan ay kinakailangan po talaga sundin natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Alam po ba natin na dito na lang po ako magwawakas sa ni Moses. Si Moses po ay nagkonfronta rin po siya. Sino pong kinonfront ni Moses? Moses, may mga iba-ibang tao rin na kinonfront. Even ang Pharaoh, di po ba? Nung sila ay ayaw silang payagan na sumamba. Kinonfrontan ni Moses, let your people go. Di po ba? Pero dumating ang time, si Lord naman na nagkonfronta kay Moses. Sa paanong paraan po siya kinonfronta? Kinonfronta ni Lord ng God si Moses nung walang mainom na tubig ang mga tao, nagrereklamo, di ba? Walang mainom, uhaw na kami. Tagtuyot na rito, walang mais con yelo. Di ba? Walang mainom. Hirap na kami rito, reklamo. So, pinayagan naman po ng Lord. Sabi kaya,
Ang sabi ni Lord ay magpapadala nga ng tubig, speak to the rock, sabi ng Lord sa kanya. Pero ano pong ginawa ni Moses? Pinalo po niya ang rock. Di ba? So ano po yung lesson na matututunan natin dito? Si Moses po, bagamat siya ay gumawa ng mga dakilang bagay, nilid niya mga Israelites sa Red Sea, pero hindi po siya na-qualify. Hindi po siya na-qualify na pumasok sa Promised Land. Ito pong dahilan bakit hindi po siya nakapasok sa Promised Land. He did not follow the specific instruction of God. Amen. Hindi po niya sinunod. Sabi ng Lord, speak to the rock, pinalo po niya. At ang glory po ay binibigay niya sa kanila. Na makikita po natin yan sa Numbers 20. Instead na i-glorify ang Panginoon, hindi po binigay ang glory sa Lord. At yun po ay public disobedience. Kaya sa ating pong mga buhay, matapos po nating malaman ang patungkol dito sa loving confrontation, ay sikapin po natin na tayo rin ay maging kabahagi ng gawain na ito. Mahirap man pong gawin at masakit din po na gawin natin para sa ating mga sa buhay, sa kapwa, sa mga katrabaho. Ay tayo po ay iniutusan ng Panginoon na gawin po natin ang tama. Kasi hindi lamang po yung pag-oomi ang kasalanan, hindi lamang po yung gumawa ka ng isang bagay na hindi karapat-dapat, pero isang sin po yung sin of omission. Hindi lamang po sin of commission, kundi yung sin of omission. Kapag hindi po natin ginagawa yung alam natin na pinagagawa ng Panginoon, tayo po ay nagkakasala. At kung mahal po natin ang ating mga kapatid, mahal po natin ang church, isasantabi po natin ang ating mga personal ambition. Itatabi po natin ang ating mga sariling mga ego. Amen. Matuto po tayo magpakumbaba kung tayo nagsasabihan. Matuto po tayo makipag-areglo sa mga kapatiran na ating naagrabyado. At bilang tayo po ay mga Kristiyano, they expect more from us. Amen. So sige po, tayo ay dadako na sa ating pananalangin. Hallelujah. Meron na tayong in mind. Di po ba? Pag confrontation, alam natin, ang pinakasikat na nangyari sa Bible, yung confrontation of Nathan with David. Di ba? Ang confrontation ni Nathan tsaka ni David ay isang experience ng isang true story. Dahil po si Nathan, kilalang-kilala niya si David. At hindi lamang po siya as a prophet, kundi as a friend ni David. Kaya nung confrontahin po ni Nathan, si David, kinuwento niya, at nag-example siya. Ang example ay tungkol din po dahil si David ay chef, ay taga-alaga ng tupa. Kaya yun po ang ginamit din niya bilang pagkonfronta sa kanya. Kaya madali po niyang na-explain. Madali pong natanggap. Kaya nung sinabing, you are the man, tinuro ka agad, ikaw yon. Alam na po ba natin ang kwento nun? Di po ba alam na natin ang kwento ng Nathan and David? Kaya nung sinabi, you are the man, ikaw yon. Di ba? Hindi na po sininggle out, hindi na po nagpaligoy-ligoy ang ating Panginoon. Tinuro na kagad, ikaw yon. Di po ba? Kaya madali pong na-realize ni David na siya po'y nagkasala. Sabi gano'n, you did it in secret, ang sabi ng verse 12, but I will do this thing in broad daylight. Ginawa mo ito, pinilano mo ito, nang sa akala mo ay walang makakaalam. Dahil ikaw ang hari, ikaw ang makapangyarihan. Pero, this time, i-expose ni Lord. Hindi po ba? Kaya nung in-expose po ni Lord, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Kaya po nung time na yun, the Lord ay pinargive naman po niya si David. Bagamat po ng mga panahon ngayon, sa law of Moses, pag nagkasala ka ng ganong klaseng kasalanan, adultery, ay tsak po yan, parusang kamatayan. Pero sa habag ng Panginoon, ay binigyan po ng pagkakataon si David. Later on po, malalaman natin na bakit po binigyan ng pagkakataon si David. Amen? Nakakasunod po tayo? Amen. Boring po ba? No.
Praise the Lord. Ang sumunod po yung admonition. Do we know what admonition means? Admonition is to reprimand, to rebuke, to give an advice. Yan po ang ibig sabihin ng admonition. Isang story din po sa Bible ang makikita natin na merong ganitong experience, yung admonition. Di ba nang makita ang isang babae na nagkasala ng pangangalo niya din? Ano po ang nangyari? So, tinanong po ng Panginoon, lahat po sila nakaturo sa babae, talagang ikaw, nagkasala ka, ganyan-ganyan. At batuhin kung ano po ang mga sinasuggest, marami sila recommendation sa Lord. Na-experience po dati niya na kapag ang isang tao ay nagkakamali, yung mga kaibigan na ali-aligid, na galit, ay talagang nagngingit-ngit. Gusto nila talagang idiin ka ng gusto. Amen. Pero this time po, ganun po nangyari sa babae. Batuin kung ano-ano pa ang nais nilang mangyari. Pero sabing ganon, nung sinabi ng Panginoon, tinanong ng Panginoon kung sino ang hindi nagkasala. Hindi po ba? Ang siyang unang bumato. Ay, nung pagkakataon bigla po isa sila nawawala. Isa-isa po nawala sa mga taong ito. Dahil na-convict. Oops, exit muna. Isa-isa. Kaya nagtanong ang Panginoon, woman, where are they? No one has condemned you. Para pong nagtalsikan, para pong mga bula na nag-alisan. Dahil nung tinanong ng Panginoon kung nasan sila, wala na Hindi na makita ng Panginoon. Jesus makes them look first at their own action. Hinayaan ng Panginoon na mismo sa sarili nila. Kumbaga ma-internalize nila, mapagmuni-muni nila kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya nung pagkakataon na tinanong ay talagang guilty, umalis na lang. Di ba? So, naano natin yung mga ganyan, kapag may sala, ay alis na lang yan. Ganun po ang method na ginamit. So, yun po yung mga iba-ibang mga method na nakikita natin sa Bible. Through asking, through parable, tapos yung pwede rin po natin story, ganyan po ang mga gagamitin natin. Hindi po yung bibiglayin mo. Ikaw nagkasala, kailangan, di ba? Huwag pong ganun. Baka po mabigla, masyak, lalo na kung may heart problem, ay baka biglang matake, di ba? Kaya minsan ayaw nilang sinasabi ka agad kasi tinitignan din ang condition ng isang tao. Yung last week, nakasakay ko yung ka-opisina ko, sabi ko, Pilipino po siya na umuwi sa Pilipinas. Ang sabi ko, parang hindi kita nakita for a month. Hindi po siya kumikibo, malungkot po siya. Na umuwi ako. Sabi ko, bakit? Importante. Sabi ko, meron bang handaan? Sabi niya, wala. Sabi niya, pinadalhan ako ng bulaklak. Sa Pilipinas daw, from UK to Philippines. Pinadalhan sila ng bulaklak. Yung pala, namatay ang tatay. Nakakalungkot po, pero ayaw man niya sabihin, ay naano ako sa kanya. Kasi sobra po siyang masikreto. At ewan ko, may mga tao talagang ganun, very private. Pero, you just leave them. Leave them alone, ika. Yun po yung yun. Pero ang masakit po doon, ang kinomplain po niya sa akin, alam pala ng mga kapatid ko na may sakit. Alam pala nila na huli na. Hindi nila ako sinabihan. May pera naman ako para padalan sila. So ngayon, sasabihin nila, nakakolekta tayo ng 200,000. Ano pang mangyayari doon, sabi niya. So yun po ang minsan ay iniiwasan natin yung baka magalit, baka magtampo, di po ba? Kaya ang sabi po ng ating doon kanina, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Kaya so ngayon po dadako tayo sa mga principles. Tapos na ba ang oras ko?
Yung pong principles of a loving confrontation, doon po sa ating binasa kanina, dito po natin makikita yung mga principles of a loving confrontation as a Christian. Kasi po ang confrontation, sabi nga, this is not an easy work. At hindi po natin naiiwasan yan. Even hindi po sa church, even in our own family lives, we can still apply loving confrontation. Kaya po kinakailangan, we should know how to deal with it. We should know the skills. Paano ito natin isasagawa. Yun po yung susunod. Pero this time po, nasa principles pa lang tayo ng loving Christian confrontation. Ang goal po ay, number 1 po, ang goal ng ating pagkokonfronta is restoration. Sa verse 15. Basahin po natin ulit. If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. So, dun po na, kapag nakinig po siya, ay, yun, mare-restore po siya. Kailangan lagi pong nandun yung objective natin na ma-restore siya. Hindi po yung pag sinabihan mo, baka hindi na umattend. Masakit, Kuya Eddie. Di ba? Pag nasabihan mo, baka hindi na umuwi ng bahay. Kaya yung mga magulang talagang ayaw nilang pinapagalit ang kanilang anak, di po ba? Talagang naghihintay ng tamang pagkakataon. Kasi baka pag sinabihan ay magtampo, hindi na umuwi o hindi na mag-aral. Ganun po yung doon. Kailangan pag nagsabi po tayo ay alam natin na mare-restore. Talagang magbabago, magsisisi. I-acknowledge, pasasalamatan ka at sinabi mo yun. Ang pangalawa, begin approaching the believer in private. Huwag naman yung nakakaraming tao, ikaw, sasabihin mong ganon. Kung anong pinaggagawa mo dyan, napapahiya ako, ganon ang mga drama, di ba? Sasabihin na dahil nagkaganitong buhay natin, ang buong pamilya, nilahat na po, siya lang ang kinakonfronta, buong angkan ay dinamay. At in-approach pa siya. Masaya sila, nagkukwentuhan ng mga kaibigan, tawa silang tawa, dumarating ang nanay, at nalaman may ginawang anak, kinompronta siya in front of her friends or his friends. Nakakahiya po yung mga ganong mga eksena. Kasi po, syempre, meron din pong sariling hiya ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga ka-churchmate. Huwag naman po in public, huwag naman po nating pakalakasan para ipaalam pa na sila may ginagawang pagkakamali. Ang paraan po ay we begin by approaching the believer in private. Kausapin siya ng masinsinan sa isang private na lugar. So, ang pangatlo po, yung they need to be involved, they need to involve others who also love the person. Yung po nabanggit ko kanina na yung may relasyon po. Kasi madali nilang maunawaan o madali nilang tanggapin. Dahil mahal ka nila, mahal mo siya, ay unawaan nila ang iyong mga sinasabi. Siyempre, kung may ginawang ganyan, hindi mo tatawagin ang kapitbahay mo para siyang magsabi. Hindi po ba? Doon po sa, may kaibigan po kami na nagkwento po sa akin, umuwi po ng Pilipinas ang kanyang asawa. Chief cook po siya sa isang napakagandang hotel. Pag-uwi po niya ay nakita po niya na mayroon siyang ticket. Taga Manila po sila, kapitbahay namin. At nakita po niya na may ticket papunta Cebu. Galing na Cebu. Kaya sabing ganun, ano itong bakit mayroong galing sa Cebu? Sabi niya, wala yan, huwag mong pansinin yan. Alam mo, booking na nga, ayaw pang sabihin. Ayaw pang aminin. Kaya nung time na yun, wala yan, huwag mong pansinin. Alam po, natuklasan po ng kanyang asawa na meron po siyang, yun nga, alam niyo na. Kaya, kinompronta po niya. At nung pagkakataon po yun, hindi kami tinawag ng mga kaibigan niya. Hindi po niya tinawag ang aking bayaw na kanyang pinsan. Talaga pong niresolve na lang nila. At sa pagkakataon na yun po ay, yun, sumama na rin po kanyang asawa dito. Kasi ang dahilan po ay ayaw kasi pumunta rito sa UK ng babae. Kaya yun po ang naging ano niya. Hindi naman po niya ikinahiyang ikwento dahil alam niya ay
ginawa ng Panginoon sa amin ay hindi ko ikinahiya na binigyan ako ng tapang ng Lord para harapin ko. Kasi nung time na yun, pwede rin makipaghiwalay ako sa Kanya dahil kahit wala ako sa UK, malaki po ang nila, pag-aari. Pero alam ko, masaya na po sila ngayon. At dahil po doon sa pag-amin din, ay talaga pong nagkaroon po ng magandang uling pagsasama. So, yun po ang doon. Ang pangapat po yung need to involve the leaders of the church. Kapag hindi po nakinig, siyempre sinasabi mo lang yan sa akin dahil maaaring nainggit ka, ako'y ginagamit sa church, o maaaring hindi sa isang leader o isang worker. Kapag may napula dahil may gustong correct, ay tinatawag po ang mga, kumbaga elders, yung talagang malawak ang pangunawa. Kaya po meron tayong mga counselors, di po ba? Sa Pilipinas, uso yung mga counselors na ganyan. Like yung mga husband and wife sa family. Si pastor, ano po ba yun, free counseling siya. Everyday yun. Kung may mga problema. Very, siya, expert po sa counseling. Sir Menchie daw. Yung mga pastor, talagang, dahil po yan ay talagang pinagkatiwalaan ng Lord ng mga katalinuhan. Kaya sila po ay, at saka alam po natin na mapagkakatiwalaan sila. Pag sinabi lang sa kanila ay makakaasa na hindi po yan madyajaryo. Hindi po ipipreach. Ang panglima po yung loving confrontation loves to the uttermost. Ano po yung nakalagay sa verse 18? Verse 18. Pwede pong basahin na. Maaari pong sabihin natin parang live. Ang ibig po sabihin kasi dito, yung love to the uttermost, yung kapag sinabi mo na, di ba? Kahit hindi man makinig, basta nasabi mo, parang maluwag na sa pakiramdam mo. Meron kang assurance na nagawa mo na. I've done my part. Hindi po ba? Ginawa ko na yung part ko eh. Kaya wala na akong, kumbaga, pananagutan sa harapan ng Panginoon. Yun ang sinasabing nagke-care ka talaga. Pakinggan ka man at hindi ka pakinggan, basta nasabi mo, yung alam mong tama, ay meron ka ng peace of mind. So ito po yung mga prinsipyo ng ating loving confrontation. So ngayon po, dadako naman tayo kung how to manage o paano natin ma-handle naman ang confrontation. Bibilisan ko na po dahil alam ko magta-time na. 15 minutes daw po. Pause. Ano po yung how to manage loving confrontation? 15 minutes more. Sorry po na akin. Magalan ba? Bilisan. Yung po, confront evil prayerfully. Ano pong ibig sabihin ng confront evil prayerfully? Siyempre po, pag magko-confronta tayong ganyan, hindi lang po tayo talaga susugod basta-basta. Bukod sa nag-iisip pa tayo kung anong strategy, anong gawin nating paraan, ay number one pong gawin natin, we need to pray. I believe po, Nathan prayed for David. Hindi po ba? Hindi po kasi madaling lalo na po yung si David ay isang hari. So si Nathan po, nag-pray din po siya kay David. Kaya po madali pong natanggap ni David. Ganun din po tayo, we need to pray. Sa mga tao na sasabihan po natin, bago tayo maglabas ng mga salita, ay kinakailangan humingi tayo ng wisdom from the Lord. Mag-pray tayo na maayos, maunawaan ng tao na ating kakausapin. Kasi po, ang confrontation nga, it is not an easy job. It is a delicate matter. Delikado pong bagay. Although, alam natin, it is crucial, pero we need to have the right words na sabihin, na i-release sa taong kukonfronta natin. At hindi po lahat ng tao ay pwede nating konfrontahin. O hindi po lahat ng issue pwede nating isiwalat.
Kasi minsan hindi naman po puro taong kumprontahin natin. Maaaring minsan ang mga pangyayari, issue, mga batas, di po ba? So hindi lamang po tao. Kaya kinakailangan magkaroon tayo talaga ng pagpipray. Di ba kadalasan nagpipray tayo sa ating bansa kapag may nangyayari na pinalalabas na mga policy, mga law na hindi po alam natin they are against Christian standards. So nananalangin din po tayo. Ganti po pag nag-confronta tayo sa isang tao, kinakailangan po we need to pray. Even si David, di ba? Bagamat siya kinonfronta ni Nathan, siya rin po ay nag-pray. Nung siya po ay aatakihin po ang kanyang kaharian, David also faced violent and destructive forces of evil at work in the city. So, yun po sa Psalms 55 verse 9. Si David po ay nanalangin din po. David's response to the violence and destruction is to ask God to intervene. Humingi siya na mag-intervene ang Lord. Prayer is an important part of our response to sa mga destructive na mga nangyayari. Either forces o pangyayari. Ang prayer po ay isang mabisang tool na magagamit natin. Kasi alam natin prayer and action go hand in hand. Hindi lamang po lang kundi even ang action natin ay mabisa pong paraan. Minsan kahit hindi ka kasama na nagkukonfronta, basta sinabi sa'yo ng iyong kaibigan, pag-pray mo kami, mag-uusap kami ni blah blah blah. Ganun, di ba? So, kasama ka po doon. You are indirectly part of it. Hindi ka man po direkta na nakaharap. Kasi po, syempre, ayaw mo rin naman pong magsama na hindi naman karapat-dapat, baka sabihin nagsama pa para mapahiya ako. So, minsan po, secretly, humihingi ka ng prayer request. Prayer request na when I confront him, tanggapin niya, maliwanagan siya, malaman niya kung anong dapat niyang gawin. So, yun po, prayer po ay ginagamit din po yan. Alam po natin, we are very much sure God acts in response to our prayers. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon para mawala pong Ang pangalawa po yung confront people lovingly. Confronting those who are in a position, mahirap po yan. Lalo na po, alam natin, meron siyang, siya po ay isang taong ma-influensya. Like a man, I will question you, and you shall answer me. So, nung marinig po ni Job yun, doon po sa Job 42 verse 6, therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Kagad-agad po ay nagrepent. Bakit po? Kapag tayo ay nagtatanong sa ating mga kinokonfronta, di ba gusto nating i-establish yung mga facts? Nasubukan na po natin tanungin kapag kami ang tayong, usually po yun ang ginagawa, di ba, pag kinokonfronta natin ang isang tao. Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa ito? Kahit po kami, mga leader, pag may mga meeting at mayroong gusto i-clarify ang pastor natin, humahantong po sa mga tanong. Kasi po, wala po dito si pastor, he wants to know everything. Kaya sa pamamagitan po ng tanong, doon po niya na-establish yung mga fact. Doon po niya nalalaman kung ano ba talaga ang nangyari. So, dito po, isang example po na ginamit sa pagkokonfronta ay ang pagtatanong. Pertinent questions can be convicting, kagaya po nangyari kay Job. Job heard God's questions. Kaya yun po kagad na nagrepent siya. Amen. Ang pangalawa po yung sa pamagitan ng mga parables. Amen. Sa pamagitan po ng mga parable ay marami po tayong lesson na mga natututunan. Kagaya po ng kwento sa Bible, ito po yung parable ng tenants. Di po ba? Ang isang may-ari ng lupa, pinahiram niya ang kanyang lupa at nagtanim. At nung aani na, bumalik siya, nagpadala ng servant niya, o sige, sabi niya, punta ka at hingi ka doon. Paraphrasing. Bumalik po ang servant, hindi po siya binigyan, sinaktan.
Yeah, he threw, kung ano po yung eksakto nangyari sa Bible ay hindi po maganda. Hanggang sa pangatlo na nagsugo siya ay hindi rin po naging successful ang kanyang order. Di po ba? Pero yung sabi niya, nag-isip siya ng ibang strategy. Tayo po ganun, di ba? Hindi pa tayo makontento, minsan ay iba naman ang gagawin kong paraan. So dito po ang sabi niya ang kanyang anak. Ha? Sabi niya, siguro kung anak kong padadala ko ay hindi siya sasaktan. Kasi alam nila, anak ko yan eh, respetuhin nila. Pero ganun din po, unsuccessful po ang nangyari. Sabi po nila, when the tenants saw him, they took the matter over. Sabi nila, this is the heir. Ito yung tagapagmana. Let's kill him. And the inheritance will be ours. So, sumobra pa pong kanilang paghangad. Dati po ay lupa lang. Ngayon, pati ang anak ay ang mana ng anak. So, alam po natin ang mana ay marami. Kaya dito po ang lesson na tinuturo ng Panginoon sa kanyang pagkonfronta ay yung pong mga tenants na maging mabuti pong katiwala. In using this parable, Jesus confronted yung mga Jewish leaders na nag-a-abuse of the oversight ng kanilang mga authority. Rather than God had confronted to them, ay ipinahiwatig niya sa isang parable. Ang mga parable yan po ay mga short story na kung saan mayroong mga heavenly meaning. So kaya isa rin pong paraan yon na ginamit sa Bible. Rather than convict them and seeing it as an opportunity na to correct their wrong ways, ay yun nga, instead na i-correct ang kanilang mga maling gawa, hindi po ba, ay pinagplanuhan pa na patayin. So ang parable ay, minsan po sabihin natin matalinhaga, maaaring hindi ito ang method na gusto natin gawin, pero at least, meron po tayong idea kung paano natin gagawin ang pagkokonfronta.